Sana bago matapos ang mensahe ngayon ay nakamulat pa rin ang mata ko. Medyo struggle po ako pagdating itong panahon dahil kasalukuyang namumulaklak ang mga mangga sa paligid. So maraming makate. Araw-araw yun. At malapit nang maubos din yung aking pinapatid. Anyway, ayan, medyo pikit na yung sa kong mata. Hallelujah. Sobrang kate. Buti na lang, tinuruan tayo ng Lord ng pagtitiis. Hallelujah. Pray ng Panginoon. Mamaya po pag-pray natin ang ating mga kapatid, mga OFW, lalo na sa Middle East, na kasalukuyan pong binobomba ng kachat ko kagabi si Pastor. So, kumusta kayo dyan? Chill lang. Okay. Pero yung iba kasi mga nagpo-post ay pag hindi mo finilter talaga ay medyo kakapitan ka rin ng fear. Pero salamat sa Lord sa kapayapaan na binibigyan ng Panginoon. Amen. Second Kings pala. 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 verse 1 hanggang verse 15. Pwede po bang tayo niyang tumayo bilang magalang sa salita ng Panginoon at basahin po natin ang salita ng Lord na ito ng salita. Ibig sabihin, ang yung verse 1, yun yung verse 2. Kaya magbukas po kayo ng Bible. Ayan. Nagbibigay po tayo ng mga Bible lang sa Praise. Yun. So, 2 Kings chapter 5, verse 1 to 15. Ayun. Mahalaga po ang Biblia. So, kung wala kayong Bible, na personal na Bible, mag-pray na po tayo kasi mahalaga po ito. Kung kaya nating bumili ng kung ano-ano, ng mga anik-anik, mas dapat tayong bumili ng Biblia. Okay, 2 Kings chapter 5, verse 1. Basahin ko po yung verse 1, sa inyo yung verse 2. Ako po yung nagbabasa sa Pinoy version. Commander ng Syrian army, sina Aman, mataas ang respeto sa kanya ng hari ng Syria kasi sa kanyang pamumuno, pinagtatagumpay ni Lord ang Syria sa gera. Magaling siyang sundalo, pero may sakit siyang keto. Verse 2, go. Verse 3, isang araw sinabi ng dalagita sa master niyang babae, kung lalapit po ang asawa mo sa prophet na nasa Samaria, sure na pagagalingin siya noon. 4, go. Malaman ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at nalila ang sinabi ng dalagita. Yun na yun. Asan ba ako? Verse 5, sinabi ng hari, pumunta ka sa hari ng Israel at ibigay mo ang letter na ito na para sa kanya. Kaya umalis si Naaman na may dalang 30,000 piraso ng silver. Wow. 6,000 piraso ng gold. Wow. Parang kahit isa wala yung bagong suot na gold. At 10 bagong magagandang damit. Verse 6. Dala niya ang letter sa hari ng Israel. Ganito ang nakasulat ko. Mahal na hari, dala na Naaman ang servant mo ang letter nito. Pagalihin mo sana siya sa keto niya. Nang mabasa ng hari ng Israel ang letter, pinunit niya ang damit niya at sumigaw siya, Diyos ba ako ng may power na pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang tao ito
pagalingin ang sakit nito. Malamang na naghahanap siya ng away. 8. Go. Sinasabi niya sa hari, bakit mo pinunin ang sabi mo? Pupuntahin mo ang lalaking ito para malaman niya na may bakit sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya naglakbay siya kasama ang marami niyang sundalo na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Uminto siya sa harap ng bahay ni Elisha. Verse 10. Go. Maligo pa ng 7 beses sa Jordan River at babalik sa dati ang katawan mo at gagaling ka sa ito. Pero galit na umalis si Naaman at sinabi, akala ko pa naman lalabas siya. Aharapin ako at tatawag sa Diyos niyang si Lord. Iwawalay-walay ang kamay niya sa tapat ng ketong ko at pagagalingin ako. Verse 12. Go po. At sa ating ba sa sarili sa mga ilog ng bala at pagkawar sa nakasulos kaysa sa kahit ng ilog sa Israel. Hindi ba pwedeng dula lang ang ito para bumalik? Kaya umalikot siya, galit na umalis. Pero nilapitan siya ng mga servants niya at sinabi, Sir, kung mahirap ang pinagawa sa iyo ng prophet, di ba gagawin mo yun? Ngayon pa naman, inutusan lang naman niya kayong maligo para gumaling. Verse 14. Kaya pumunta si Naaman sa Jordan River at 7 beses na nagsugo, gaya ng inutos si Elisha. Bumalik ka sa dati ang kanya, naging kagaya ng balat na bata at bumalik. Wow! Last verse. Bumalik si Naaman at ang mga kasama niya kay Elisha. Sinabi niya, alam ko na ngayon na walang ibang Diyos ang buong mundo kundi ang Diyos ng Israel. Kaya please, tanggapin mo po ang regalo ko. Kayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga, Lord, sa salita mo na iyong pinagbala, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na magsalita ito sa aming mga spirito, sa aming mga buhay, at magkaroon kami, Panginoon, ng action plan, Panginoon, sa mga salita mo aming matatanggap ngayong umaga. Salamat, Lord. Tago mo po ako sa likod ng iyong krus, at ikaw ang maparangalan, Panginoon, ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Emma, kaupo na po kayo. Happy birthday, Kuya Joey. In a muddy Jordan River. Sa Tagalog, maputi na Jordan River. Tingin sa paa. Alam naman putik, ano po? Sino ba ang galit sa putik dito? Karamihan siguro mga nanay, no? Pag ipinapasok yung tsinelas, sapatos na maputik sa bahay, ay talaga naman. Lalo na kung kawawalis at kalilinis mo lang, kamak mo lang, tapos biglang may papasok ang putik ng tsinelas o ang putik ng sapatos, nagagalit tayo. Pero, tignan natin sa istorya ni Naaman sa isang Jordan River na kung saan siya ay pinalublog ng hindi isa, kundi 7 ulit. Ngayon nga, hindi na tayo makapaligo sa irrigation. Tama ba? Dati naman, nung kami po ay bago-bago pa lang dito, dyan sa irrigation ay maraming naglalaba. At yung mga naglalaba ay parang alarm clock namin. Sila yung gigising sa inyo dahil sa kwentuhan. Maghapon yun, magdalang sampayan. Magkukula. Wala pa yung pera nova na yan. So, kulahan yan. Yan po ay grass. Wala pa din itong mga kabahayan. So, yan po ang scenery dito sa likod namin. At napakaginhawa, napaka-presko tingnan. At, yun nga, yun ang gigising sa inyo. Yung alarm clock, yung mga naglalaba. Ngayon, ang irrigation, isa pa pala, noon hindi lang pinapaliguan, may mga nakikita ko nagtututbrush din sa irrigation.
Totoo po yun. Malinis kasi talaga siya. Pero ngayon, try nyo. Hindi na nga makapaglaba kahit basahan eh. Parang hirap ng ilublob pa yung basahan. Kasi nakusot mo na, nagsabon mo na, tapos biglang may, lulutang-lutang. So, hindi na siya ganun kaganda katulad ng araw. Madalas, nung pandemic, medyo okay pa. Kasi nung pandemic, ay nilalatan namin yung isang lamesa doon at doon kami kumakain. Sa mismong irrigation sa ilalim yung tubig. Ang sarap magbabad kasi wala naman tayong choice kundi nasa bahay lang. Bawal lumabas. So, yun ang aming senaryo ng pandemic. Lalo na nung talagang buryong kami sa loob ng bahay. Wala ka nang pwedeng gawin kundi yun lang. So, yun po ang senaryo noon. Pero, hindi pa rin siya muddy. Hindi pa rin siya katulad ng Jordan River ngayon na maputik talaga. Tingin mo pa lang, alam mo na dirty. Diba? Hindi mo gugustuhin maligo. So, ano ba yung mga makikita natin dito? Key aspects of the story. Tingnan po natin yung mga iba't ibang anyo ng istorya ito. Una, mula sa verse 1, talon tayo ng verse 9 hanggang 12, ang makikita natin dito ay yung struggle ni Naaman. Ano yung mga struggle niya? Isipin niyo po, si Naaman, ayon sa verse 1, commander ng Syrian army. Mataas ang respeto sa kanya, hindi lang ng mga tao, kundi mismo ng hari. Pag sinabing commander, naalala ko si Pastor Randy. Si Pastor Randy po, yung ating pastor sa Masanga, na Carquezon, siya ay retired na pala ngayon. Last year, nag-retire siya. Siya po ay commander ng mga sundalo doon sa Nakar. Kaya talagang hanggang ngayon, ang tawag sa kanya, sir pa rin, ng mga sundalo doon. Pati yung ibang mga mamamayan doon, ang tawag pa rin sa kanya ay sundalo. So, respetado siya. Doon pa lang yun. How much more itong si Naaman? Kasi, yung buong Syria ay nasasakupan niya. At hindi na siya nare-respeto ng tao, kundi mismo hari yung nare-respeto sa kanya. May kilala kayong gano'n? Di ba pag may kilala tayong respetadong tao, kung minsan tayo din medyo mamabugabog ng konti, di ba? Ay, ako niya, close ko yan. Close ko yan si ganito, yung may posisyon sa gobyerno. Close ko yan si ganitong sundalo. Close ko yan. Iba yung dating. Tama po? Iba yung dating pagka may mga kilala tayo gano'n. So ito po, si Naaman ay isang sundalo, mataas ang posisyon at mataas ang respeto sa kanya kasi siya ay commander ng Syria. Bukod doon, isa sa mga, kahit po ganun si Naaman, ang struggle niya ay meron siyang ketong. Huwag mong tingnan ng katabi mo, walang ketong yan. Walang ketong yan. Alam niyo po ba yung ketong? Ang ketong po, or ang tinatawag na Hansen's disease, ano siya? Long-term infection. Hindi siya yung katulad nitong nararamdaman ko ngayon, init na ng aking kabilang pisngi, na maya-maya wala na. Yung ketong, long-term ang matagalan. At pag hindi mo inayos, pag hindi mo pinagamot, pag pinabayaan mo, it will lead sa kamatayan. Kaya, ang bukod pa doon, nakakahawa siya. Pero hindi ka naman basta mahawa ng, halimbawa, nakatabi mo, mahawa ka na. Hindi po. Maraming din pagkakataon na, o maraming panahon bago ka talaga mahawa. Pero, nakakahawa siya. Pag lagi kang
na-expose sa may keto, mga ilang panahon lang, may ketong ka na rin. Kaya kung inyo pong natatandaan, sa Caloocan mayroong pinagdadalhan ng mga may ketong. Tama po? Sino nakakaalam nun? Yun. Sa Caloocan po merong ganon, nakaseparate sila, isolated, kasi nakakahawa nga ang ketong. At pamatagalan yung sakit na yun. Hindi siya overnight gagaling ka. So, ang tinitira po dun sa atin ay yung loob muna. So, yun po yung struggle ni Naaman. Kahit mataas ang posisyon niya, may struggle siya within. Kasi nga, may sakit siya. Meron ba kayong kilalang gano'n? Minsan, kahit tayo may, alam mo yun, medyo may kaya or medyo may sinasabi. Pero pag may dalahin ka, na alam mo parang hindi pagaling, parang hindi gagaling, struggle yun. Si Pablo nga eh. Pwede ba, Lord? Alisin mo to? Tinig sa laman ko? So, mahirap, nag-struggle siya. Ganon din si Naaman. Yun yung isa sa mga struggle niya. Siya ay may sakit na ketong. At pag may sakit ng ketong nung time na yun, hindi ka pwedeng lapitan kasi nga nakakahawa. So, isa sa mga struggle isa pa sa mga struggle ni Naaman ay yung ine-expect niya kay Elisha dahil may earthly position siya, dahil siya ay commander, ang ine-expect niya kay Elisha ay i-welcome siya sa kanyang bahay. Kasi sabi nung inutusan na alipin, ang sabi sa kanya, sige, punta ka dito kay Prophet Elisha. Pumunta siya doon. Tumapat sa bahay ni Elisha. Hinihintay niya si Elisha na lumabas. Para i-welcome siya. Siyempre, commander eh. Di po ba pag may kilalang tao, sobra nating wini-welcome? Tama ba? Pero pag, kung ano lang, chill lang tayo, hindi tayo nagkakanta-ugaga. Pero isipin niyo sa bahay niyo, dadating sino ba? Dadating ang isa sa mga SB. parang youth eh. So, medyo, di ba sino ba ang kilala niyo sa SB19? Yan. Diyan tayo magaling eh. Anong gagawin niyo, mga youth? Pagdadating kayo sa bahay niyo, maglilinis kayo, no? Habang kinikilit, naglilinis. Tama ba o? Sa mga magulang, halimbawa, dadating si Peter Kairos, mag-asawa. Kilala niyo po ba sila? Yung sa 700 Club. Magre-ready tayo. Pag dadating ayoko magsabi sana ng nasa mataas na posisyon kasi baka yung iba dito ayaw sa kanya. Yung iba naman ay gusto sa kanya. Pero pag may alam tayong dadating sa bahay natin na medyo may katungkulan, i-ready natin ang sarili natin, i-ready natin yung bahay natin, ilalabas natin yung magagarang gamit natin, yung mga hindi natin ginagamit araw-araw na pinggan, yun ang ilalabas natin, yung kutsarang gold, yun ang ilalabas natin, re-ready natin yan. Magluluto tayo ng mga special na lutuin. Tama ba? Kasi special yung darating. Pag mag-overnight pa yun sa'yo, ilalabas mo yung kumot na pinakatatago mo na hindi mo pa nagagamit. Siya ang unang gagamit. Meron pa bang gumagawa niya ngayon? Meron pa, no? Buti na lang, natutunan ko na yun na, teka muna, ako yung bumili nito bakit sila ang unang gagamit? parang ano ko yun, karapatan kong gamitin yung mga gamit na gano'n. So, pinaghahandaan natin. Ngayon, ang nangyari kay Naaman, nag-e-expect siya kay Prophet Elisha na yun ang gawin sa kanya. Dahil siya ay may posisyon, commander si Naaman, ine-expect niya na si Prophet Elisha
magbabow down sa kanya, kulang na lang paghandaan siya ng red carpet. Yun ang expectation niya. Kaya nung hindi yun nangyari, nag-struggle siya. Galit na galit. Napansin niyo yung binasa niyo kanina? Galit na galit si Naaman. Kasi parang hindi siya binigyan ng special na atensyon. Kung kayo po si Naaman, may posisyon din kayo, may sinasabi kayo, medyo nakakaangat-angat kayo, tapos may pupuntahan kayo, nag-expect po ba kayo na gano'n din? Minsan parang gano'n din, no? Parang, teka lang, hindi man lang ako pinansin. Pagpasok ko sa church, hindi man lang ako pinamayan. Nung makita ko, biglang ginanon yung paningin. Nung araw ko maraming, ewan ko lang din ngayon, kung marami pang nagre-reklamo sa akin na gano'n. Kasi meron ako mga biglang bawi, hindi ko naman alam na gano'n. May nagkwento lang sa akin, sabi, bakit ikaw? Titingin ka, tapos bigla mong ginaganon. Nagsabi ko sa akin yan, salamat sa Lord kasi binigyan siya ng tapang na sabihin sa akin yan. Hindi ko po alam na gano'n, na bigla akong binabawi yung aking tingin. Nung mabanggit sa akin yan, medyo inaral-aral ko din. Sabi ko, ikaw nga muna, baka talagang akalay ng isna. Kasi minsan gusto natin in-entertain tayo. Amen ba? Gusto natin, timo sa kwentuhan, gusto natin pinapakinggan tayo. Tama? Sino dito yung nasa grupo, small group, nagsasalita ka tapos walang nakikinig sa'yo? Masasayan ka ba? Di mo ba hindi? Tama ba ako? Pag nagsasalita ka, gusto mo pinapakinggan ka. Yun din yung gusto ni Naaman. Gusto niya bigyan siya ng attention. Ganon din tayo. Bilang tao, gusto natin binibigyan tayo ng attention. So, naging struggle niya yun. Pangatlong struggle ni Naaman, mag-dip ka. Ang instruction sa kanya, mag-dip ka dun sa muddy Jordan River. Sa maputik na Jordan River. Hindi lang isa, kundi 7. Wait lang. Maputik yan eh. Tapos 7 beses mo ako palulububin dyan. Hello? Nasa katinuan ka ba? Hello? Tama ba yung iniisip mo? So, yun yung mga struggle ni Naaman. Commander ako eh! Palulububin mo ako dyan? Ano ka? Siniswerte? Pwede ba? Andiyan naman yung ibang malilinis na river katulad ng Abana at Farpar. Bakit hindi doon? Bakit sa Jordan River? Bakit? Struggle niya yun. Kayo ba? Kung palulublubin ko kayo, ako talaga yung magpapalublob. Sa irrigation, medyo mataas ngayon ng tubig. Sinong lulublob? Dito sa irrigation, ang banda-bandaron pa. Huwag doon sa itaas, medyo mag-slip. Dito, banda-bandaron pa. Lulublob kayo. 7 ulit. Hindi yung ganun-ganun lang ha. Medyo magbabulog tayo ng konti. 7 ulit. Tapos pag may nakita kang mga umagos-agos, huwag kang iiwasan. Di natin gagawin. Amen? Sino gagawa? Si Naaman. Grabe, sabi na, ano ba ito? 7 ulit? Di ba pwedeng isa na lang? Madali-dali pag isa lang eh. Pero 7 ulit. So, yun po yung struggle niya. Pero, dahil sa servant ni Naaman, sabi ng mga servant niya, Naaman, kung mas mahirap ba yung magagawa sa'yo ng prophet, di ba gagawin mo din? Kasi gusto mong gumaling. Tayo po, pag gusto natin gumaling, kahit yung mga hindi natin kinakain, kakainin natin. Yung mga gamot na ayaw natin, iinumin natin.
Kasi gusto natin gumaling. Tama? Tama po? Ako lang ba gano'n? Hindi ko nag-amen. Amen? Noong manganganak ako pa hindi, ayaw ko ng itlog. Ayaw ko talaga ng itlog. Na sobrang nalalansahan ako. Noong nanganganak ako kay Pao, bigla na lang nakahiga ko ganyan. Sa bahay pa doon pwede. Bigla na lang yung nga ko daw yung bibig ko. Tapos, nag-crack ng itlog, binuhos bigla sa bibig ko. Wala akong magawa. Kasi gusto ko naman mailabas gawa na mahirap. So, pag nailabas mo, hindi okay ka na. Nilunok ko na lang siya. Pero, talaga. ayaw ko talaga ng itlog. Pero doon din ako natutong kumain umpisa ng itlog. Konti-konti. Pero kung may choice, hindi talaga. Hindi ko siya treat. Kasi medyo iba yung panlasa. Iba pala yung naamoy ko sa itlog. So, ganoon din. Pag gusto natin maging hawahan, sinaanak gusto niya maging hawahan. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga servants na, teka lang, Commander, di ba gusto mong gumaling? Try mo. Deep 7 times sa Jordan River. So, yun yung ginawa ni Naaman. Mahirap gawin 7 times. Ano yung naging outcome? Verse 14 hanggang verse 15. Ano yung naging outcome ng pagsunod ni Naaman? Tingnan natin yung verse 14. Kaya pumunta si Naaman sa Jordan River at 7 beses na naglublog, gaya ng iniutos ni Elisha. Bumalik nga sa dati ang balat niya, naging kagaya ng balat ng bata. Wow! Sana all. Ang balat ko ngayon ay, pinunod ko. Grabe talaga ang nangyari ngayon. Sabi doon ay, naging kagaya ng bata at gumaling siya. Verse 15, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya kay Elisha, sinabi niya, alam ko na ngayon na walang ibang Diyos sa buong mundo kundi ang Diyos ng Israel. Dahil sa pagsunod ni Naaman, ang naging outcome ay physical healing. Amen? Kung gusto natin magkaroon ng physical healing, kailangan tayong sumunod sa instruction ng Diyos natin. Alam niyo po ba, yung paglublog ng isa, madali yun eh. Paglublog ng pangalawa, medyo madali pa yun. Paglublog ng tatlo, okay pa. Pero walang nangyayari, nakatatlo ka na. Lord, may ketong pa rin ako. Siguro yun yung inisip ni Naaman. Lumublog hanggang pang-5. Parang maglulukohan na tayo dito. Wala namang nangyayari. Pang-6, susuko ka na. Wala 6 na. Wala pa rin. Pasuko ka na. Yung mga prayer request mo na hindi nangyayari, nakaka 6 times na, 6 years na, or ilang taon na hindi pa rin tinutugon ng Lord, tigilan ko na to. Paano nangyayari? Ba't ko pa itutuloy? Ba't pa ako lulublog? Simula ang umpisa hanggang ngayon, pang-6, wala na, pasupukan na talaga. Minsan ganun po tayo sa buhay. Pag hindi tinutugon ng Lord yung ating prayers, wala na to, Lord. Okay na ako. Surrender ko na. Hindi na talaga siya maliligtas, Lord. Hindi ko na siya magpe-pray. Bahala na siya sa buhay niya. Punta siya ng impyerno. Sino dito ang ganyan pinagpe-pray pa ang kanyang mga mahal sa buhay na maligtas? Kahit ang tagal-tagal na. Inabot na ng dekada. Ako, lagi kong nababanggit ko sa inyo, meron po akong ateistang pamangkin hanggang ngayon hindi ko sinusukat sa prayer. Kasi alam ko, yung salita ng Diyos na kanyang natanggap ng araw ay hindi mawawala ng kabuluhan. Magsasalita yun sa kanya.
Kanya balang araw. Huwag po tayong titigil. Amen? Amen? Kahit nandun ka na sa dulo, yung gusto nang tumigil, kahit nandun ka na sa pang-anim na lulog, wala pa rin nangyayari, huwag tayong titigil mga kapatid. Pang-pito, may nangyari kay Naaman. Amen? Kung nagdi-desire tayo na magkaroon ng partner, nakaka-anim ka ng lublog, Lord, anim na. Sabi ng ilan, pag may hinihining partner sa Lord, Panginoon, yung kalooban mo, yung God's will mo. Eh pero pag nakaka-anim ka ng lublog, minsan sasabihin mo, Lord, whosoever will na lang. Yung paipay mo, mabilis na eh. Whosoever will na lang. Hindi na yung kalooban ni Lord. Kahit sino na lang ang dumating. Marami tayong nakikita ganyan. Ano pong nangyari sa relasyon nila bilang mag-asawa? Diba? Nagsasuffer hanggang ngayon. May kilala tayong mga ganon na pinilit yung hindi kalooban ng Lord. So bilang mag-asawa, nagsasuffer. Huwag po tayong susuko kahit nandun na tayo sa pang-anim na lublog. Amen? Kahit maputi, huwag tayong susuko. Pag yun ang instruction ng Panginoon, huwag nating sukuan. Pag narinig mo sa Lord na may sinabi sa iyo ng Panginoon na ito ang gagawin ko, gagawin niya ng Panginoon kahit matagal pa yan. Gagawin niya ng Lord. Amen? Amen? Huwag tayong susuko, mga kapatid. Pag narinig mo sa Lord na pagagalingin ka, panghawakan mo yan, araw-araw mag-declare ka, Lord, magaling na ako. Ay, di mo pa nararamdaman, Lord, magaling na ako. Pag sinabi ng Lord na ililigtas ko ang iyong pamilya, Lord, thank you sa salvation, araw-araw yun. Pag-pray natin, huwag tayong magsawa. Kahit nandito tayo sa pasumuna, wala namang nangyayari, Lord. Susuko na ako. Huwag po. Sa pang-pitong lublog, may nangyari kay Naaman. Amen? Amen? Gusto niyo may mangyari sa inyong mga pinagpe-pray? Huwag po natin sukuan. Kahit nandun na tayo sa dulo. Hallelujah. So, nakaranas si Naaman ng physical healing. At ang maganda doon, bumalik sa dati yung kanyang balat, katulad ng bata. Sarap mo. Katulad ng bata, ang balat. Huwag niyo husgahan yung katabi niyo. Meron ng edad yan. Pag gaganito ang balat sa akin, ay naku po, Lord. Ayan o. Maraming check and wrong. Maraming design ang balat ko. Okay, so pangalawang outcome ng pagsunod ni Naaman kahit mahirap. Sa verse 15, anong nangyari? Nagkaroon po ng spiritual healing. Hindi lang physical healing ang nangyari kay Naaman, kundi spiritual healing. Basahin natin yung verse 15. Ang sabi niya, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya kay Elisha. Sinabi niya, alam ko na ngayon na wala ibang Diyos sa buong mundo, kundi ang Diyos ng Israel. Praise God. Naligtas si Naaman dahil sa kanyang pagsunod. Yung ating buhay po ay binabasa ng sanlibutan. Binabasa ng kapitbahay. Binabasa ng mga kasama natin sa bahay. Binabasa ng ating mga magulang. Binabasa ng ating asawa. Binabasa ng ating kapatid. Binabasa po yung ating buhay bilang Kristiyano. Dahil binabasa tayo ng mga kasama natin sa bahay, ano yung nababasa nila sa atin bilang isang Kristiyano? Kaya bang sabihin ng mga kasama natin sa bahay na yung Diyos mo ay wala ng ibang Diyos? Kasi yan ay naghihimala sa buhay mo. Nakikita sa atin ang pagiging mananampalataya. Amen? Amen? Hindi yung maririnig mo, yung anak ko laging nasa church, pero ganun pa rin.
pero wala na makikita ang pagbabago. Mga kapatid, meron ba? May masasabi ba yung ating mga kasama sa bahay na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay isang tunay na Diyos. Kaya sasama ko sa iyo. Amen. Amen. Huwag po nating sukuan ang ating pananampalataya. Huwag po nating hayaan na may makita at marinig sila sa atin na hindi ayon sa gusto ng Panginoon. So, yun yung naging outcome, physical at spiritual healing. Amen. So, kung gusto natin magkaroon ng spiritual healing ang ating pamilya, pakita po natin sa ating sarili. Naalala ko nung nasa Aglo kami. Yung Aglo po ay samahan ng mga babaitan na basta yun. Yung speaker, sabi niya, nag-explain siya tungkol sa buhay-buhay ng asawa. Tapos sabi niya, sino dito ang gustong baguhin ang kanyang asawa? Baguhin ni Lord ang kanyang asawa. Dami lumapit. Mga nanay. Lapit sa unahan. Ay, meron ganyan. Magpapapray. Yun ang nasa utak, di ba? Pag tayo pinalapit sa unahan, ang nasa isip natin, ipagpapray tayo. Ano yung sabi ng speaker? Baguhin niyo muna ang sarili niyo. Minsan ganun po tayo. Pag nag-pray tayo sa Lord, baguhin mo yung asawa ko. Lord, baguhin mo yung anak ko. Lord, baguhin mo yung kung sino yung kasama natin sa bahay. Pero, para sa convenience natin, di po ba? Kaya gusto natin silang mabago para convenient tayo. Hindi tayo nahihirapan. Tama ba? Hindi tayo nahihirapan makisama. Kasi gusto natin na sila mabago para tayo ay maging hawa. Pero hindi po. Kaya gusto natin silang kumilala sa Panginoon kasi si Jesus namatay din para sa kanila, hindi lang po para sa atin. Amen? Sana naiintindihan natin ito. Si Jesus namatay din sa mga kasama natin sa bahay. Si Jesus namatay din sa ating mga kapitbahay. Hindi lang tala ang mahal ng Diyos. At ang kalooban ng Lord, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Alam natin yan sa mga estudyante ng SBTC at TMA. Ano ang sabi? Ang lahat ng tao ay maligtas. Yun ang will ng Lord. Kalooban ba ng Lord na maligtas ang mga kasama niyo sa bahay? Kung kalooban ng Lord na maligtas sila, ipakita natin na tayo ay binago ng Panginoon. Amen. Lagi ko dito naalala yung aking barkada. Barkada ko ng high school. Hanggang ngayon ay kami nagsasama-sama. At thank you Lord kasi mga hindi ko napupunta ng lugar ay sila ang nag-yayaya sa akin para mapuntahan. All expenses paid. Wow. Thank you Jesus talaga. Pero hindi ko masaya yun kung hindi sila sasampalataya sa Panginoon. Yun yung lagi kong prayer. Sa tuwing makakasama ko sila, Lord, gamitin mo ako kahit sa papalang paraan. Gamitin mo ako para itong mga barkada mo ito maligtas. Mga dikantado po yan. Siyempre, lumaki sa Catholic school, so yun yung natatanggap niya yung aral. Pero, hanggang ngayon yun ang mga pinagpipray talaga eh. Alam niyo ba? Sabi, bakit ka ba napunta sa Laguna? Kwento ko na ito dati pa. Bakit ka ba napunta sa Laguna? Sabi mo, kasi doon nakadestino yung aking asawa. Ano bang trabaho ng asawa mo? Sabi niya, sabi ko, pastor. Alam niyo, sabay-sabay silang nag-antanda. At hindi lang nag-antanda. Sabi ko, Sus Marios. Alam niyo kung bakit gano'n ang reaction nila? Kasi kilala ako nilang war freak. Noong araw, kilala nila ako na ako ang pasimuno ng lahat ng mga nakakaawa namin. Ako ang pasimuno ng lahat ng kalokohan. Ako ang pasimuno ng... Isipin niyo po, pito
kami magkakapatid, meron akong sorority. Yung mga kapatid ko, ang babait, pati yung mga lalaki, ang babait. Pagdating sa akin, wow. Pero salamat sa Panginoon. Kasi yung mga barkada kong yun ngayon, laging humihingi ng prayer sa akin. Amen. Pagka kami maghihiwa-hiwalay na, sasabihin nila, sino na magpe-pray sa amin? Sabi ko, kaya niyo na yan, matatanda sa tao. Mag-pray kayo ng inyo. Sana po, may nakikita sa atin yung ating pamilya. Amen? Tingin sa katabi. Huwag mong husgahan, may nakikita dyan ang kapamilya niya. Mabait yan. Amen? Amen? Parang hindi kayo kuminsido na mabait yan. Mabait po yan. Maniwala kayo, mabait yan. Mabait si Lord sa kanya. So, yun po yung naging outcome ng pagsunod ni Naaman. Yung paglublog niya ng 7 ulit sa Jordan River, sa Mati Jordan River, yun ang naging outcome. Physical at spiritual healing. Ngayon, ano naman ang significance nito? Anong importansya nito sa atin? Yung pagsunod sa Panginoon, minsan hindi madali. Lalo na kung ang instruction ng Panginoon ay talagang mahirap. Mahirap kay Naaman yun. May position ka, iginagalang ka, lulublog ka sa maputik na Jordan River ng 7 ulit, hindi madali yun. Kailangan ibaba mo ang inyong pride, ibaba mo ang iyong posisyon, ibaba mo ang lahat ng meron ka para makasunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Lord, lahat ng pride natin, kailangan natin ibaba. Sa pagsunod sa Panginoon, lahat ng meron tayo, kailangan natin ibaba. Hindi po pwedeng, teka lang Lord binagalang ako dito. Pag may nakakita sa akin dito, ano sasabihin? It requires humility sa obedience. Amen? Amen? Kailangan ng humility sa obedience. Alam niyo ba, centuries later, nung si Naaman ay lumubog sa Jordan River, meron pang isang tao na nabautismuhan sa Madi Jordan River. At ang taong ito ay walang iba kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Amen? Si Jesus nga nagpabautismo sa Jordan River, nagpabautismo sa maputik na Jordan River, at nung magpabautismo siya, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Teka muna, ako si Jesus. Diyan muna kayo, mauna ako. Pag may position tayo, minsan ganun Ginagamit natin yung position natin, kahit na may pila, mauna ako. May position ako Hindi tayo umaanay kung saan dapat umanay. Kasi may position tayo. Ako ay mataas ang katungkulan. Hawid, dyan muna kayo. Si Jesus po, nung magpabautismo, hinintay niya yung turn niya. Pumila. Hinintay niya na makarating siya doon. Hinayaan niyang mauna yung mga naunang pumila. Minsan, nakakainit. Alam mo yun, parang medyo nagpapanting ng ating mga kaya pag may nauna sa atin, di ba? Lalo na, pag ang haba-haba ng pila, tapos may umuna sa'yo, sinong matutuwa? Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Nagmamadali ka. Tapos, ang haba ng pila, may umuna sa'yo. Sa grocery, sa kung ano ang bibilhin mo, or sa mga may lalakarin ka sa mga government offices, tapos may nauna.
Sakit. It's either masaktan ka o lalaban ka. Dalawa lang. Tama? Pero si Jesus, grabe yung humility. Inintay niya yung kanyang turn bago siya nagpabautismo. Doon sa Mali, Jordan River. Amen. Maghintay po tayo ng ating turn. Mga kapatid, huwag natin gamitin yung ating ganda. Teka, mas maganda ako sa'yo. Ako ako na sa pila. Huwag natin gamitin yung ating posisyon. Wait lang. Teacher ako. Wait lang. Ako yung ganito. Mayaman ako. Wait lang. Ako yung matanda na. Wait lang. Minsan, gusto natin gamitin yung ating mga kung anong meron tayo. Mayor ako. Mauna ako sa'yo. Diba? So, huwag natin gamitin po yung position natin. Kailangan natin maging humble. Amen! Amen! Isipin niyo to, si Jesus, kung sinaaman ay commander, si Jesus ay grabing taas ng posisyon. Amen? Grabe ito eh. Si Jesus po ay hindi lang King of Kings, yung office na kanyang hinahawakan, yung taas ng posisyon niya, matindi. Pero naging humble siya para sa bawat isa sa atin. Nung ating binubulay ito kagabi, sabi, Lord, grabe naman talaga yung ginawa mo sa cross. Parang hindi naman ako karapat-dapat doon. Parang, isipin niyo po kung si Jesus ay hindi namatay para sa atin, asan kaya tayo ngayon? Meron kaya tayong ipagyayabang? Meron kaya tayo, hello. Pero hindi eh. Dahil si Jesus ay namatay para sa atin, ginawa tayong kaibigan ng Panginoong Jesucristo, iniligtas tayo na dapat tayo ang nakapako sa krus. Inako lahat ni Jesus yun. Sobrang thank you, Lord, talaga. Yung inaawit natin kanina, yung linya, in every season, I have a reason. Ayan ba? I have a reason to sing. I have a reason to worship. Sabi ko, Lord, grabe ka! Ito lang yung pwede namin gawin sa'yo. I-worship ka, pasalamatan ka, mag-praise sa'yo. Pero minsan, ang hirap-hirap pa rin. Parang, I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. No weapon formed against me shall remain. Ang tindi nun! Pero, ano yung response natin sa ginagawa ng Lord sa atin? Sa ginawa ng Lord sa atin, ano yung response natin? Yung naalala ko yung mensahe ng Grace nung sa patayan ng Monday, sabi niya, yung pag-gising ay yung pagtulog, desisyon natin. Tama ba? Tama po. Kung anong oras ka tutulog, desisyon mo yan. Amen. Kung hindi ka tutulog, desisyon mo din yan. Pero lahat na tayo nagtutulog. Desisyon natin matulog. Pero yung pag-gising, desisyon ni Lord yun. Di ba tayo makakapag-thank you, Lord, doon na nagising tayo kanina? Pero, dito ka nga, hirap na hirap ka pa kumanta. No weapon formed against me shall remain. Hello, no weapon. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Hindi niya kahit talunin ng kahit sino kung pinananampalatayanan mo yun. Ito na, pag sasabihin ko yun. Grabe kasi si Lord, pag naiisip ko yung ginawa ng Panginoon sa akin, naman ko lang kung naiisip nyo rin, sobrang ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Panginoon. Kulang. Sabi niya ng awit, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Can you count the blessings
promises of God sa buhay mo? Kaya niyo po bang bilangin ang biyaya ng Panginoon sa inyo? Kaya niyo? Kahit kanina lang, mula kanina lang. Sige po, isipin niyo. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na mag-isip, ano yung blessings niyo? Mula kanina pag-isip niyo. Hanggang ngayon, ano yung blessings niyo? May naisip kayo? Or ang iniisip niyo, anong ulam namin pag-uwi ko? Kaya kasain na kaya? Pero kaya kaming dadan ng pagkain. Di ba? Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Pero ito tayo, hirap na hirap magpasalamat sa Lord. Yung thank you Lord na lang, ang hirap pa natin banggitin. Hallelujah. Amen? Buti walang nag-amen. Ayan. So, mga kapatid, grabe itong kwento ni Naaman at ni Jesus. Yung contrast ng kanila, yung contrast nila, si Naaman may posisyon, si Jesus mas mataas ang posisyon. Si Naaman ay lumublog ng 7 ulit, si Jesus, pero bago siya lumublog, nakipag-argue muna, si Jesus hindi. Naghintay ng kanyang turn. Siya mismo ang umanay. Sabi ni John, Lord, hindi ako karapat-dapat na mag-bautismo sa'yo, pero sabi ni Jesus, hindi, bautismoan mo ako. Grabe, no? Para sabi nga kay John, hindi, lublog mo ako. Magkala sinaaman, nagre-reklamo, lulublog mo ako. Diba? Magkaiba, grabe yung contrast. Tapos, grabe yung humility ni Jesus compare sa humility na ginawa bago pa naging humble si Naaman ay talagang may mga tao pang pumausap sa kanya. Kung minsan po talaga, may mga kailangan tayong tao para i-rebuke tayo. Amen? Huwag tayong masasaktan pag may nagsasabi sa atin kung ano ang ugali natin. Kasi hindi kayang gawin niya nang hindi nyo ka-close. Lagi mo sinasabi kay Pastor, pag may nakikita ko sa kanya hindi maganda pa, alam mo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi na, ikaw naman, kasi ko walang magsasabi sa'yo niyan, kundi ako. Hindi yan sasabihin ng miyembro, ako ang magsasabi sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo tanggapin mo, wala ka na magagawa, ako asawa mo. Di po ba? Kaya nga ako magsabi sa atin, sa ating mga ka-close, na gusto natin sabihin para ma-improve sila. Unless, ayaw mo silang ma-improve. Ayaw mo silang matuto. So, wala kang pake. Pag gusto natin silang matuto, gusto natin silang ma-improve, kailangan natin magsalita. With love. Ayan. Huwag nang, boy, ba't ganyan ka? Huwag nang gano'n. Sabihin natin ang katotohanan na may pag-ibig. Amen! Grabe yung position ni Jesus talaga. Pero naging humble siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Someone of the highest office, not of this world, pero lumublog sa muddy Jordan River. Kaya natin yun? Pag sinabi ng Lord, kaya natin. Amen. Pag sinabi ng Lord, kaya natin yun. Harap sa katabi. Kaya natin. Hindi mag-i-instruct ang Panginoon sa atin ng hindi natin kaya. Amen po? Hindi tayo bibigyan ng instruction ng utos ng Lord na hindi natin kaya. Nagbibigay ang Diyos ng utos dahil kaya natin. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya binigyan niya yung kanyang utos. Amen po. Dahil dyan, isipin niyo lagi yung ginawa ng Panginoon. Kung sinaaman medyo nag-alinlangan pa na lumumblog sa muddy Jordan River, si Jesus hindi. Hindi siya nag-alinlangan na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam niya na ang kalooban ng Lord ay magpapabuti sa Kanya. Alam po ba natin na ang kalooban ng Lord sa atin
ay sa ikabubuti natin. Bakit ko minsan parang, Lord, parang namang hindi maganda yan. Lord, yung pinapagawa mo sa akin, para namang ang hirap. Lord, nag-church na ako kanina, nag-church pa ako sa ganito. Lord, nagbigay na ako, magbibigay pa ba ulit ako? Lord, siniran ko na eh. Ulitin ko pa ba? Sabi ng Lord, ulitin mo. Lord, naman, di na nga ako pinansin. Malay mo, sa pangalawang pagkakataon, pansinin ka. Sa ika-anim na pagkakataon, pansinin ka. Sa ikapitong pagkakataon, pansinin ka. Kung hindi ka pinansin sa mga unang pagkakataon, maaaring sa mga susunod na pagkakataon, pansinin ka na. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Maging humble tayo habang sumusunod sa Panginoon. Amen. Amen po. So, tayo po lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Salamat, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon. Ano man yung natanggap namin, Lord, sa aming mga spirit, sa aming mga puso, hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng action plan. Hindi lang tanggapin, kundi ipamuhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, lalo na dun sa mga mahihirap na pinagagawa mo sa amin. Di ko po alam kung ano yung mga struggles na yung mga anak ngayong umaga. Kung meron kang mga instruction na nahihirapan silang sumunod, na kailangan nilang ibaba ang kanilang mga sarili, Panginoon, na kailangan nilang ibaba ang kanilang mga pride, Lord God. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Sa mga kapatid ko, Lord, na hindi nadadalian na sumunod sa iyo, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sumunod with a humble heart. Dahil sa obedience, mayroong healing, Panginoon. Physical healing, spiritual healing, Panginoon. Ano man yung gusto namin, Lord, pag kami nag-obey sa iyo, Panginoon, mangyayari ayon sa kalooban mo, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, na kahit muddy yung Jordan River, pero nagbibigay ito ng significance sa buhay namin dahil pinapaalala nito, Panginoon, ang pagiging humble mo, ang pagliligtas mo sa bawat isa sa amin. Dahil sa pagsunod mo sa aming Diyos, Ama, Panginoon, kami naligtas. Thank you, Lord, sa binigay mo sa aming salvation. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa amin. Thank you, Jesus, na ikaw ang umako ng lahat ng kasalanan namin para kami maligtas. Thank you, Lord, sa panahon na kami nahihirapan, tinulungan mo kami. Thank you, Lord, sa lahat ng proteksyon na ginawa mo sa amin mula na kami baby hanggang sa panahon ito, Panginoon, ng aming mga buhay. Sinasamahan mo kami at hindi mo kami iniwan kailanman, Panginoon. Thank you, Jesus. Marapat dapat kailangan namin pasalamatan at purihin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede po ba natin awitin yung desert song? At habang inaawit natin to, sana ay maunawaan natin yung lyrics